Sampung mga kakaibang uri ng bahay na tiyak na ikakagulat mo. Bukod sa mga natural na disenyo ng bahay, ay may ilan din tayong makikita na talaga namang kakaiba. Ipinapakita nito ang pagiging creative ng mga tao pagdating sa paggawa ng mga unique na bahay. Nakakamangha, ngunit ang ilan sa mga ito ay may kaakibat na kwento at kasaysayan. Ang tanong, saan kaya matatagpuan ang mga ito at ano-anong uri ng designs ang taglay nito? At sa video ngang ito ay ibabahagi ko sa inyo ang 10 mga kakaibang bahay na meron dito sa mundo. Kaya naman simulan na agad natin. Number 1. Walking House, a mobile marvel of architecture. Ang walking house ay isang natatanging uri ng bahay na ginawa para makagalaw mula sa isang lugar patungo sa iba. Dinisenyo ito ng kumpanyang N55 kasama ang engineer na si Søren Poulsen mula sa Denmark. Layunin ng proyektong ito na bigyan ng mga tao ng pagkakataong manirahan ng hindi nakatali sa isang permanenteng lugar. Gamit ang mga mechanical legs ay maaaring dalhin ang bahay saan man gustuhin ng may-ari, kahit sa mga malalayong lugar. Ang bahay na ito ay may 6 na binti na kayang dahan-dahang ilipat ang buong istruktura. Ang paggalaw nito ay idinisenyo ng maingat upang matiyak ang balanse sa bawat hakbang. Mabagal man itong kumilos ay sinisiguro naman nitong hindi masisira ang lupa o kalikasan na madadaanan. Hango sa technology ng hexapod robots, bawat binti ay gumagalaw ng magkakasunod upang maiwasan ang pagkadulas o pagbagsak. Maliban dito, isa pang tampok ng walking house ay ang pagiging self-sufficient o kaya nitong tugunan ng sariling pangangailangan. Meron itong solar panels at wind turbines para sa kuryente. May sistema rin ito para sa pag-ipon ng tubig ulan na ginagamit para sa pang-araw-araw na gawain. Ang banyo ay may composting toilet na hindi nangangailangan ng malalaking water system. May wood stove din para sa pagluluto at pagpapanatili ng init sa loob ng bahay. Dahil dito ang walking house ay isang ideal house para sa mga nais mamuhay ng simple at malayo sa abala ng lungsod. Gayun din, ang disenyo ng walking house ay inspired mula sa mga nomad o mga taong palipat-lipat ng tirahan. Layunin nitong bigyan ng kalayaan ang mga tao na manirahan at maglakbay ng hindi na kailangang bumili o magtayo ng bagong bahay sa bawat lugar. Ito ay isang magandang opsyon para sa mga nais tumira ng malapit sa kalikasan at malayo sa ingay ng lungsod. Marami ding benepisyo ang walking house. Una, binibigyan nito ang mga tao ng kalayaang pumili ng lugar kung saan sila maninirahan. Maaari nilang dalhin ang bahay saan man nila nais at manatili doon ng ilang araw o buwan. Pangalawa, hindi ito umaasa sa mga utility companies dahil may sariling sistema para sa kuryente at tubig. Sa ganitong paraan ay nababawasan ng monthly dues at mas mababa ang epekto nito sa kalikasan. Number 2. Dumpster Deluxe, a Brooklyn home in a trash can. Ang Dumpster Deluxe ay isang kakaibang proyekto sa Brooklyn, New York, kung saan ginawang maliit na bahay ang isang basurahan o dumpster. Ang ideyang ito ay likha ni Gregory Clowen na isang artist na kilala sa paglikha ng mga kakaibang tirahan gamit ang mga gamit na itinatapon. Layunin ng proyekto na ipakita kung paano maaaring gawing tirahan ang mga bagay na madalas na itinuturing na basura. Si Gregory Clowen ay inspirasyon ng konsepto ng simpleng pamumuhay. Sa kanyang pag-iikot ay napansin niya na marami sa mga bagay na itinatapon ay maaari pang pakinabangan. Naisip niyang gawing maliit na bahay ang isang dumpster upang ipakita na pwedeng mamuhay ng maginhawa kahit sa maliit na space. Nilagyan niya ito ng mga pangunahing kagamitan gaya ng bubong, bintana at pintuan para gawing komportable ang loob nito. Bagaman maliit ay inayos ni Chloe ng dumpster para maging maayos at maginhawang tirahan. May maliit itong space para matulog, simpleng kusina at lalagyan ng tubig. Naglagay rin siya ng ventilation at ilaw para masigurong maaliwalas ang loob. Sa kabila ng limitadong sukat ay ginawa niyang kumpleto ang mga pangangailangan para gawing angkop itong tirahan. Kaugnay din nito, layunin ng proyekto na ipakita na hindi kailangan ng malaking bahay o maraming gamit para maging masaya at komportable. Nais ding ipaalala ni Chloe ang kahalagahan ng pag-recycle at pag-iwas sa sobrang consumerism. Ipinapakita ng Dumpster Deluxe na kahit ang mga bagay na itinatapon ay maaaring magkaroon ng bagong silbi at halaga. Sa kabilang banda, ang proyekto ay nakaakit ng atensyon mula sa iba't ibang tao at grupo na nagsusulong ng sustainable living o pamumuhay na nakakabuti sa kalikasan. Naging inspirasyon ito para sa mga taong gustong bawasan ang kanilang basura at mamuhay ng simple.
Sa pamamagitan ng Dumpster Deluxe ay ipinakita ni Chloe na hindi kailangan ng malaking space para mamuhay ng maayos at masaya. Number 3. Butternut, the lifeboat transformed into a coastal retreat. Ang butternut ay isang dating lifeboat na ginagamit sa pagliligtas sa dagat, ngunit sa halip na itapon ay binago ito upang maging isang maginhawang pahingahan sa tabi ng dagat. Sa bagong anyo nito ay nagsisilbi na itong isang natatanging lugar para sa mga taong naghahanap ng payapang bakasyon at koneksyon sa kalikasan. Ang lifeboat ay orihinal na ginawa para sa mga emergency sa karagatan. Imbes na hayaang kalawangin at mabulok ay nagkaroon ng ideya na gawing retreat ito. Sa ganitong paraan ay hindi lang nasagip ang bangka mula sa pagkasira, kundi nabigyan din ito ng bagong layunin bilang isang simpleng tirahan para sa mga gustong makaranas ng kapayapaan sa tabing dagat. Bagamat maliit ay maayos na inayos ang loob ng butternut upang maging komportable at praktikal. Ang mga kasangkapan ay gawa sa kahoy at may malalambot na kutsyon na nagbibigay ng cozy feeling. Mayroong maliit na kusina para sa mga gustong magluto, isang dining area at higaan na sakto para sa dalawang bisita. Maganda rin ang disenyo ng mga bintana upang makita mula sa loob ang view ng dagat. Sa gabi ay nagiging relaxing ang atmosphere dahil sa mga ilaw na malamig sa mata. Kahit maliit ang space, bawat sulok ay nagagamit ng mabuti, kung kaya't kumpleto pa rin ang mga pangangailangan ng mga bisita. Ang mga pumupunta sa butternut ay naghahanap ng tahimik na pahinga mula sa abalan ng lungsod. Pwedeng simulan ng mga bisita ang kanilang araw sa paglalakad sa tabing dagat o pag-upo sa deck habang pinapanood ang paglabas o paglubog ng araw. Maririnig din ang banayad na alon na nagdudulot ng nakaka-relax na pakiramdam. Bagay ito para sa mga magkaibigan o magkasintahan na gustong magkaroon ng private moment na magkasama. Sa halip ng mga magagarbong resort ay mas pinipili ng ilang bisita ang butternut dahil sa simpleng alindog nito at koneksyon sa kalikasan. Ang butternut ay isang halimbawa ng pagiging creative at pangangalaga sa kapaligiran. Number 4. Steampunk on Wheels, The Never Was Hall. Ang The Never Was Hall ay isang sasakyan na mukhang luma at parang bahay mula sa panahon ng Victorian, ngunit ito ay gumagalaw. Bahagi ito ng steampunk na isang style kung saan pinagsasama ang makalumang disenyo at technology gamit ang mga steam-powered machine na parang mula sa nakaraan pero may futuristic na itsura. At noong 2006 ay unang ipinakita ang The Never Was Hall sa Burning Man Festival sa Nevada, na isang kilalang event kung saan maraming artist ang nagpapakita ng kanilang mga kakaibang likha. Ang sasakyang ito ay ginawa ng isang grupo ng mga artist mula sa Oakland, California na pinamumunuan ni Shannon O'Hare. Ang layunin nila ay lumikha ng isang sasakyan na nagpapakita ng ideya kung paano ang mundo sana kung ang mga makina ay patuloy na umaasa sa steam imbes na kuryente o modern technology. Ang itsura ng The Never Was Hall ay parang bahay at tren na pinagsama. Makikita dito ang mga gears at lumang orasan na tila galing sa Victorian era. Isa itong mutant vehicle, ibig sabihin kaya nitong gumalaw sa loob ng Burning Man Festival at bahagi ito ng entertainment at kasiyahan sa buong event. Bukod sa pagiging sasakyan ay nagsisilbi rin itong meeting place para sa mga mahilig sa steampunk. Madalas itong gamitin sa mga cosplay event, art exhibit at workshop. Dito nagtitipon ang mga tao para magbahagi ng kanilang mga costume, likha at ideya tungkol sa steampunk. Nagiging lugar ito para sa mga taong may parehong interes at gustong ipakita ang kanilang pagiging malikhain. Samantala, ang The Never Was Hall ay hindi lang tungkol sa disenyo at technology. Pinapakita rin nito na maaaring i-imagine ang future gamit ang mga elemento ng nakaraan. Hinahamon nito ang mga tao na pag-isipan, paano kaya kung ganito ang nangyari? O paano kaya kung iba ang naging takbo ng teknolohiya? Sa ganitong paraan ay hinihikayat nitong palawakin ang imaginasyon at subukan ang mga bagong ideya. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kasikatan ng The Never Was Hall sa komunidad ng steampunk. Madalas itong makikita sa iba't ibang festival at exhibit at nagsisilbi itong inspirasyon sa maraming artist at tagahanga. Number 5. The Principality of Sealand, a Home and a Nation at Sea. Ang Sealand ay isang maliit na bansa sa isang dating plataporma sa North Sea, malapit sa baybayin ng England. Itinatag ito ni Roy Bates na isang dating sundalo ng Britain. Noong 1967, nais niyang palayain ng plataporma mula sa kontrol ng pamahalaan ng Britain dahil hindi siya sang-ayon sa kanilang mga patakaran sa radyo. Idineklara niyang malaya ang lugar at tinawag itong Principality of Sealand.
Mula noon ay itinuring niyang siya ang Prince Roy at ang kanyang asawa bilang Princess Joan. Ang Sealand ay itinayo bilang bahagi ng mga Maunsell Forts, mga kuta na ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig upang depensahan ang England mula sa mga pag-atake ng mga kalaban. Matapos ang digmaan ay iniwan na ito ng militar. Ang Sealand ay binubuo ng dalawang malalaking tore na konektado ng isang plataporma sa itaas. Bagaman maliit lamang ito, mga 550 square meters, ay naging tahanan ito para sa pamilya ni Roy Bates at ilang kasama niya. Dagdag pa rito, idineklara ni Roy Bates na ang Sealand ay isang malayang bansa na may sarili nitong mga simbolo. Gumawa sila ng watawat, pambansang awit at sariling pera na tinawag na Sealand Dollar. Naglabas din sila ng mga passports para sa kanilang mga mamamayan. At noong 1975 ay nagsulat sila ng konstitusyon na nagtatakda ng mga alituntunin ng kanilang pamamahala. Bagaman walang ibang bansa ang formal na kumikilala sa Sealand, naniniwala ang mga namumuno dito na sila ay isang tunay na bansa at ipinagpapatuloy nila ang kanilang kalayaan. Samantala, isa sa pinakamalaking hamon sa Sealand ay naganap noong 1978 nang may mga dayuhang nagtangkang kunin ang kontrol sa plataporma. Tumugon si Roy Bates at nabawi ang Sealand at binihag nila ang mga sumalakay. Nakialam pa ang pamahalaan ng Germany upang mapalaya ang isa sa kanilang mamamayan na nagbigay ng pagkakataon sa Sealand na ipakita ang kakayahan nitong makipag-ugnayan sa ibang bansa. Bagaman patuloy na hinahamon ng Britain ang kalayaan nito ay hindi sumuko ang Sealand at ipinagpatuloy ang kanilang pamamahala. Number 6. Living Inside a Shark, The Green June House. Ang Living Inside a Shark, The Green June House ay isang kakaibang bahay na may disenyo na parang hugis shark. Ito ay itinayo sa isang lugar na tinatawag na Green June at ginawa upang maging maganda at maginhawa habang tumutulong din sa kalikasan. Ang konsepto ng bahay ay parang nakatira ka sa loob ng isang shark, kaya ito ang naging pangalan nito. Samantala, ang design ng bahay ay kakaiba dahil mayroon itong mga curves at anyo na parang wave at hugis ng shark. Gumamit ang mga architect ng mga recycled materials mula sa kalikasan tulad ng kahoy at bato. Bukod sa magandang itsura, ay layunin ng disenyo na maging kaayon ng kalikasan. Ang mga pader at bubong ay idinisenyo upang mag-blend sa paligid at hindi makaabala sa natural na tanawin. Gayun din naman, isa sa mga pangunahing layunin ng bahay ay ang pagiging eco-friendly. Gumagamit ito ng solar panels para sa kuryente at may natural ventilation, kung kaya't nababawasan ang pangangailangan sa aircon. Dinisenyo rin ito upang magpasok ng sapat na liwanag at sariwang hangin, kung kaya't hindi na kailangang gumamit ng maraming ilaw at kuryente. Ang ganitong disenyo ay nakakatulong sa pagtitipid at pagprotekta sa kalikasan. Dagdag pa rito, ang inspirasyon para sa bahay na ito ay mula sa image ng shark. Ang shark ay simbolo ng lakas at paggalaw at ipinapakita ng bahay na ito na maaring isama ang kalikasan sa modernong pamumuhay. Sa ganitong paraan ay nagiging halimbawa ang bahay na ang sining at kapaligiran ay maaring pagsamahin sa simpleng paraan. Bukod pa rito, itinayo ang bahay malapit sa mga tanawin tulad ng mga puno, buhanginan at dagat upang magbigay ng koneksyon sa kalikasan. Layunin din ng mga architect na ipakita na ang magandang disenyo ng bahay ay hindi lamang para sa itsura, kundi para rin sa kaginhawahan ng mga nakatira at tulong sa kapaligiran. Nais nilang magbigay inspirasyon sa iba na gumawa ng mga tahanan na may malasakit sa kalikasan. Number 7. Cap Cottage. Ang Cap Cottage sa North Carolina ay isang natatanging bahay na dinisenyo gamit ang iba't ibang klase ng mug. Nakilala ito dahil sa mga dingding na puro mga mug na may iba't ibang hugis, laki at disenyo mula sa iba't ibang lugar. Ang bawat tasa ay nagdadala ng kwento, kung kaya't nagiging espesyal at makahulugan ng buong bahay. Samantala, ang Cap Cottage ay hindi lamang isang karaniwang tirahan. Ito ay ginawa upang maging isang creative space kung saan bawat tasa ay may kwentong dala. Mula sa labas ay makikita agad ang makukulay na tasa na maingat na nakaayos sa mga pader. Galing ang mga ito sa iba't ibang tao tulad ng kaibigan, turista o mga residente na nag-donate bilang bahagi ng decorations. Ang bawat mug ay may natatanging halaga, kaya ang bahay ay parang kwentong binuo ng maraming tao. Bukod sa mga tasa ay may mga antique furnitures at wooden furniture din na nagbibigay ng mainit at maaliwalas na pakiramdam. Hindi lang ito isang ordinaryong lugar dahil ginagamit din ang cottage para sa mga photoshoot,
maliliit na pagtitipon at art exhibit. Dahil sa kakaibang tema at disenyo ay madalas itong puntahan ng mga tao para sa mga espesyal na okasyon. Ayon sa may-ari, ginawa niya ang Cap Cottage dahil sa kanyang pagmamahal sa sining at sa mga bagay na may sentimental value. Ang bawat tasa ay isang simbolo ng koneksyon at alaala mula sa iba't ibang tao. Sa ganitong paraan, ang cottage ay naging tanda ng pagkakaibigan at pagsasama ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Karagdagan pa dito, maraming bumibisita sa Cap Cottage dahil sa kakaiba nitong konsepto. Pinapakita nito na kahit ang mga simpleng bagay tulad ng tasa ay may kahalagahan at maaaring maging bahagi ng isang malaking masterpiece. Hindi lamang ito isang display ng mga tasa kundi isang paalala na bawat bagay, gaano man kaliit, ay may kwentong dala at pwedeng magbigay inspirasyon sa iba. Number 8. Anona, a floating pod of eco-luxury. Ang Anona ay isang natatanging floating pod o bahay na lumulutang sa tubig. Ito ay dinisenyo para pagsamahin ng kaginhawahan ng modernong pamumuhay at malasakit sa kalikasan. Layunin nitong bigyan ng mga bisita ng komportabling karanasan habang pinapangalagaan ng kalikasan. Samantala, ang Anona ay ginawa mula sa mga eco-friendly materials tulad ng kahoy, kawayan at mga bagay na maaaring i-recycle. Ang design nito ay simple pero elegant at may malalaking bintana at open spaces upang makapasok ang natural na liwanag at sariwang hangin. Ang bawat pad ay matibay at kayang makayanan ang iba't ibang lagay ng panahon. Kaugnay pa nito, ang mga floating pod ay kumpleto rin sa mga pangunahing gamit, ngunit may mababang epekto sa kalikasan. Ang mga ito ay nakaangkla sa tubig nang hindi nakakasira sa mga likas na tirahan ng mga isda at iba pang hayop sa dagat. Sa ganitong paraan ay nagtatagumpay ang Anona sa pagiging moderno at eco-friendly. Ang bawat pod ay may sariling bedroom, banyo at maliit na kusina. Gumagamit din ito ng solar panels para sa energy at may water filtration system na ginagawang ligtas at malinis ang tubig na ginagamit. Dahil dito, ang bawat pad ay self-sustaining at hindi umaasa sa tradisyonal na mga utility. Gayon din naman ay nag-aalok din ng Anona ng mga activities para sa kalusugan at wellness tulad ng yoga tuwing umaga at massage gamit ang natural products. Mayroon ding mga gourmet na pagkain mula sa mga lokal at sariwang sangkap. Bukod pa rito ay pinapahalagahan din ng Anona ang kalikasan at gumagamit ng renewable energy tulad ng solar at wind power para mabawasan ang paggamit ng fossil fuels. May maayos din itong sistema ng pag-recycle at muling paggamit ng tubig upang maiwasan ang pag-aaksaya. Ang mga basura ay maingat na pinoproseso upang hindi makapinsala sa kapaligiran. Sinisiguro din ng Anona na hindi makakaapekto ang mga floating pod sa mga marine ecosystem. Maliban sa comfort at entertainment, ay nagbibigay din ang Anona ng mga kakaibang karanasan na konektado sa kalikasan. May mga guided tours sa ilalim ng dagat at mga seminar tungkol sa pangangalaga sa kapaligiran. Nag-aalok din ito ng mga workshop tungkol sa eco-friendly na pamumuhay at tamang pag-aalaga sa kalikasan. Number 9. Spherical Survival, the ultimate doomsday home. Ang spherical survival ay isang uri ng bahay na idinisenyo para protektahan ang mga nakatira laban sa malalakas na sakuna. Hugis bilog ito at sadyang ginawa upang maging matibay at handa sa anumang kalamidad gaya ng bagyo, lindol, baha at maging pagsabog. Samantala, ang pabilog na hugis ng bahay ay mas matatag kumpara sa karaniwang mga bahay. Dahil walang sharp corners, ay mas pantay-pantay ang distribusyon ng puwersa, kung kaya't hindi ito madaling mabuwag ng malalakas na hangin o pagyanig. Ang mga pader nito ay gawa sa matibay na materials tulad ng concrete na pinatibay ng bakal na kayang tumagal sa matitinding kalamidad o pagsabog. Gayon din naman binuo ang loob ng bahay para masigurong maayos ang pamumuhay kahit sa panahon ng krisis. May malalaking storage din para sa pagkain at tubig na sapat para sa mahabang panahon. Mayroon din itong system para linisin ang hangin at tubig, kung kaya't tuloy-tuloy ang supply ng malinis na inumin at hangin. At upang masigurong may kuryente kahit mawalan ng supply mula sa grid, ay gumagamit ito ng solar panels o wind turbines. Napakahalaga nito lalo na sa mga emergency situation. Dagdag pa rito ay may mga security system din na nagpoprotekta laban sa pagnanakaw at looting na maaring mangyari sa panahon ng kaguluhan. Bagaman ang pangunahing layunin ng bahay ay kaligtasan, ay hindi pa rin nito inaalis ang kaginhawaan. Ang loob ng bahay ay organized,
at may mga kwarto para sa tulugan, kainan at pahingahan. Ang ilan sa mga version nito ay may dagdag na gamit tulad ng maliit na sinehan o personal na gym para masigurong maginhawa pa rin ang pamumuhay kahit sa gitna ng sakuna. Maraming tao, lalo na ang mga preppers o mga naghahanda para sa malalang sitwasyon, ang pinipiling magkaroon ng ganitong bahay. Inihahanda nila ito para sa mga posibilidad tulad ng malalakas na bagyo, pandemya o digmaan. At kahit mahal ang ganitong bahay, ay naniniwala ang marami na worth it ito dahil sa protection at peace of mind na ibinibigay nito. Number 10. Dan Price's Underground Sanctuary, a Hobbit-style retreat. Si Dan Price ay isang artist at writer na gumawa ng kakaibang tirahan na tinatawag na Underground Sanctuary, a Hobbit-style retreat. Naging inspirasyon nito ang mga bahay ng mga Hobbit mula sa kwentong The Hobbit ni J.R.R. Tolkien. Layunin ni Dan na magkaroon ng tahimik at payapang lugar na malayo sa abala ng makabagong mundo. Samantala, ang bahay ni Dan ay halos nakabaon sa lupa. Dahil dito ay nananatiling malamig ito tuwing tag-init at mainit naman sa taglamig. Gumamit din siya ng mga recycled materials para itayo ito at tinaniman ng mga damo at halaman ang bubong. Bukod sa pagiging maganda, ay nakakatulong din ito na mapanatili ang maayos na temperature sa loob. Bagaman maliit, ay sapat na ang space para sa isang kama, mesa at ilang mahahalagang gamit. Simple lang ito pero maaliwalas ang disenyo para mas madali niyang magawa ang kanyang mga gawain araw-araw. Gayun din naman ay pinili ni Dan ang ganitong uri ng pamumuhay dahil gusto niyang mabuhay ng simple at may kapayapaan. Umiiwas siya sa modern technology tulad ng internet at kuryente para makapag-focus sa mga bagay na mahalaga sa kanya. Kadalasan ay nagbabasa at nagsusulat siya sa kanyang free time at nagpapahinga sa kalikasan. Naniniwala siya na sa ganitong paraan ay mararamdaman niya ang tunay na kaligayahan at katahimikan. Karagdagan pa dito, naging inspirasyon din si Dan sa maraming tao na naghahanap ng alternatibong paraan ng pamumuhay. Ipinapakita ng kanyang kwento na hindi kailangan ng malaki at magarang bahay para maging masaya. Sa halip, ang pagiging kontento at payapa sa kung ano ang meron ay sapat na. Sa kanyang proyekto ay binibigyan din niya na posible ang mamuhay ng simple at malapit sa kalikasan. Sa katunayan ay maraming tao ang humanga sa tirahan at style ng pamumuhay ni Dan. Naging halimbawa din siya para sa mga gustong bawasan ng stress at iwasan ng mabilis na takbo ng buhay sa lungsod. Ipinapakita niya na sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay ay maaaring makamit ang tunay na kaligayahan at kapayapaan.